Good day everyone! So today nandito tayo sa Lazada app dahil ituturo sa inyo kung paano ba tayo magre-request ng return or refund. So under nitong account, app natin tong to receive and meron din ako sa inyo i-explain kasi hindi lahat ng pagkakataon makakapag-request tayo ng refund. Dahil here, as you can see, dito under pa rin siya ng to receive dahil hindi ko pa tinatap yung order receive. Once na matap nyo na yung order receive, wala nang option para makapag-request kayo ng return or refund. Anyway, tap na natin yung return or refund. And dito, hintayin lang natin mag-load si Lazada. And dito, pipili ka lang kung ano ba yung problem na na-encounter mo. Ito yung dalawang option. Kung yung item na na-receive mo meron damage or defective, dito ka sa may problem with items received. Pero kung yung items mo naman ay hindi mo na-receive or expired yung items, eto yung iselect mo. In my case, andito ako sa may problem with items received. So, tap lang natin to. And dito meron tayong makikita na return reason. So, itatap natin to para makapili tayo kung ano ba yung dahilan kung bakit ibabalik natin yung ating items. So, ito yung mga isa dyan sa pagpipilian. Packaging of parcel is damaged. Pwede nyo din pong i-return yan kapag naka-receive kayo ng package na damage. So, hindi ko na maisa-isa pero yung akin kasi defective or not working as intended. So, ito yung isi-select ko. Depende yan kung ano yung dahilan kung bakit nyo i-return. And here nakalagay din kung magkano ba yung amount ng aking order or ng aking item na i-return. So, hindi naman magbabago yan. Depende lang din yan kung halimbawa meron kayong vouchers na ginamit. Minsan, nababawasan yon or minsan naman may ibabalik din. And under din itong package location, makikita nyo din dyan yung address nyo, yung default address nyo. And itap nyo yan para pipili naman kayo kung paano nyo ba i-return. So, dito meron dalawang option, pwedeng pick up and pwede din naman drop off. And dito sa may self-arrange, ikaw yung pipili kung sino yung courier service provider ang preferred mo. Anyway, dito lang tayo sa may common na pinagpipilian, yung pick up sa kay drop off. Yung pick up, yung delivery partner yung kukontak sa iyo at kukunin nila sa address mo. And yung drop off naman, ikaw mismo yung pupunta dun sa pinakamalapit. Halimbawa, for example, sa JNT. Makikita mo naman dito yung address ng pinakamalapit na JNT sa iyong lugar. Anyway, so dito pipili na ako. Napili ko itong pick up. And dito sa may time, makakapili din tayo kung anong araw ba natin gusto dahil meron din naman sila dito ibibigay ng mga pagpipilian, okay? So, tap na natin tong time. And habang loading pa, huwag niyong kalimutan, like, subscribe, and hit the notification bell for good luck! Kung mapapansin nyo dito sa may schedule pick up, halos magkasunod lang din yung date na binigay sa akin. And yung 9 AM to 9 PM, walang exact time. So, kailangan naka-open yung line natin at naka-loud yung cellphone natin. Okay. So, tap na natin here yung confirm. Recommended din naman talaga tong Lex PH dahil with label printing available na din. Anyway, so after natin pumili, scroll lang natin pataas dahil meron pa tayong sasagutan bukod dito after natin mag-confirm. Now, dito sa may comment box, ilalagay lang natin dito kung ano ba yung problem na na-receive natin. So, let's start na mag-type and remember na mas okay na English kapag yung item na in-order natin ay galing pa sa ibang bansa. Okay? Pero pag Filipino lang naman, okay lang din kahit Tagalog lang yung ilalagay nyo dito. So, bibigyan ko kayo ng example. Since electronic device yung aking in-order, so ganito yung nilagay ko ditong comment. Then, syempre, hindi naman tayo pwede mag-request lang ng refund without valid reason. So, magpo-provide din tayo sa kanila ng ating video or photo na magpapatunay na meron ng damage or sira yung items na na-receive natin. Then, ipapakita din natin yung outside packaging bago kuhanin or bago i-approve ni Lazada yung ating request. So, now, itatap ko na yung upload photo. Mag-upload ako dito ng photo and mag-upload din ako ng video. Ang una kong i-upload dito yung first, yung condition ng outside packaging. And yung pangalawa naman, yung conversation namin ni seller na nag-request siya na mag-request na lang daw ako ng return or refund. So, importante yon na makipag-ugnayan muna kayo kay seller, okay?
Then mag-upload din ako ng video kung saan ipapakita ko naman na may damage or yung mismong damage ng item. Okay? So ito yung example nila kung paano ba yung pinaka outside packaging. So kailangan ganyan, maayos, kasi syempre ibabalik yan kay seller. So tap na natin yung got it and kukuha lang ako dito sa aking gallery. Remind ko lang din kayo na medyo matagal dito mag-upload ng video and kailangan naka Wi-Fi kayo or malakas si internet connection nyo. Kailangan nyo lang talaga magtiyaga dahil syempre kailangan natin ng refund, especially kung damage nga yung item na na-receive natin. And regarding din pala sa mga magtatanong kung gaano ba katagal ma-receive yung pera after ng refund, depende yan sa payment method na ginamit mo. In my case kasi naka-debit ako. Ilalagay ko na lang sa dulo ng video na to kung gaano ba kayo katagal maghihintay, depende kung ano nga yung ginamit yung payment method. So, huwag kayong mag-skip para makita nyo yung full details, okay? Now, ayan, after makomplete yung process nung pag-upload natin, tatap na natin yung submit button. Wait, bago ko pala ito i-submit, ipapakita ko lang din dito na naka-indicate na kung saan ba mapupunta yung pera kapag nag-refund. Marami kasi ako nare-receive na comments dun sa last video ko na saan daw ba mapupunta yung pera. Kung ano yung ginamit mo, dun mo marireceive. In my case, credit card, kaya dito nakalagay credit. Now, i-review mo lang lahat ng information na nilagay mo dito and tap submit. And bago tayo mag-proceed, pinapaalala lang ni Lazada, ensure mo na yung supporting comments mo ay correct, saka yung photos and videos na binigay mo are sapat or sufficient. And syempre, kung electronic product yan, paki-remove mo yung password na nilagay mo. Now, kung decided ka na, tap mo na yung yes. Dahil loading pa naman, ipapakita ko na dito sa inyo kung gaano ba katagal magre-reflect yung pera sa inyong account, depende nga kung ano yung napili nyong method payment. Ayan, so paki-screenshot na lang. Now, makikita natin dito yung status natin, pending pick up, dahil di pa napipick up, and here, ito yung magiging process nyan. Anytime din naman, pwede rin natin i-track dito sa ating return and cancellation page. So, tap nyo lang dito para makita nyo kung ano na ba yung progress ng ating request. Anyway, kung meron kayong mga katanungan or suggestion, ilagay nyo lang yun sa ating comment section at pag may time kami, bibigyan namin ng kasagutan. Thank you for watching and stay blessed everyone.